Magandang gabi Pilipinas! Nakatutok kayo sa 254.3 Nationalian FM. Ako ang inyong host, DJ Cal. At ang segment ng Huling Hantungan ngayong gabi ay nagtatampok ng isang kwento ng sakripisyo, pag-ibig at pagtataksil ang ating pag-uusapan. Ipinadala ng isang tagapakinig na nagngangalang Donna. Isang ina ang napilitang magtrabaho sa Hong Kong bilang domestic helper. Iniwan ang kanyang anak sa Pilipinas upang matupad ang pangarap na makapagtayo ng sarili nilang bahay. Sa kanyang paghihirap at pagpapunyagi, may lihim na nagaganap sa kanilang tahanan. Ang asawa niyang dapat ay katuwang sa pangarap ay nagtaksil at winawaldas ang mga padala sa kabit, habang siya naman ay nakakaranas ng pananakit mula sa kanyang amo. May mga pangarap sa buhay na kailangan mong pagtiisin, ngunit minsan ang paglalakbay patungo sa pangarap ay puno ng dagok at pagtataksil. Ito ang kwentong Pangarap na Tahanan. Makinig tayo. Sa araw na nakatakdang umalis ng Pilipinas si Donna ay hinatid siya ng kanyang pamilya. Mia, kailangan kong gawin ito para sa ating lahat. Para sa papa mo, para sa pangarap nating bahay, para sa kinabukasan natin. Kahit masakit na iwan kayo, kailangan kong makapagtrabaho. Ma, huwag ka na pong umalis. Hindi ko po kaya na wala ka. Basta ipangako niyo po na babalik kayo. Kung pwede lang, anak. Kung pwede lang hindi kita iiwan. Pero hindi ko kayang wala tayong pera. Hindi ko kayang makita kayo nagugutom o walang maayos na bahay. Kaya ito, kailangan natin to. Kailangan ko magtrabaho sa Hong Kong. Isang buwan makalipas, tumawag si Donna para kamustahin ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Hello, Mia? Kamusta kayo dyan? Hello, Mama. Okay lang naman po kami. Kakatapos lang po namin kumain. Mabuti naman at kumain na kayo. Yung papa mo, kamusta na siya? Umalis po si Papa wala po dito. Lito, honey. Halika na. Dalian mo. Malilate na tayo. Sino yon? Sino yung babaeng narinig ko? Wala po yon. Si Aling Rosa po. Nagbilin lang po tungkol sa bayad ng upa. Babay na po ako. May gagawin pa po ako Sige. Si Aling Rosa lang pala yon. Okay, magpapadala ako mamaya ng pera sa papa mo para dun sa upa natin. Sige, anak. Hindi nawawala ng gawain sa trabahong pinasukan ni Donna sa Hong Kong. Pagkatapos ng isa, mayroong panibagong nag-aantay. Donna, what you doing? Hurry up, clean floor. Yes, ma'am. I'm working. I'll clean it later. No race for you. So slow. Clean floor now. Please? I have a family. No race. Do work now. Makalipas ang 2 taon na pagtatrabaho sa ibang bansa, tumatawag pa rin palagi si Donna upang kamustahin ang kanyang pamilya. Sa gabing ito, si Lito ay may hihingin sa kanya na para daw sa kanilang bahay. Hello? Mahal? Dito? Kamusta ka? Ang anak natin, kamusta siya? Okay lang naman kami dito, Donna. Tawag dito, kailangan ko sanang humingi ng pera. Kailangan ko yung kailangan ko yung pera para sa bubong, para sa bubong sa bahay natin. Oo. Ha? Bubong? Bakit nasira ba yung bubong natin? Ano nangyari? Nagkapagyo ba dyan? Naubos na ba kaagad yung pinadala ko nung nakaraan? Magkano ba yung kailangan mong pera para sa bubong? Oo yung pinambayad ko kasi yung pintura. Pinambayad ko sa pintura nung nakaraan, yung perang binigay mo. Siguro mga na lang, kahit 5,000 lang siguro para makabili ng semento.
Tsaka yung materyales, alam mo naman, di ba? Para maayos naman natin yung bahay, kahit pa paano. Grabe naman yun, 5,000 para sa bubong lang. Saan naman yung semento? Ba't may semento, pati materyales? Ang laki naman nun. Sige na nga, papadala ko mamaya. Gagawa ako ng paraan. Matapos ng yung bahay natin. Pagkatapos ng tawag ni Donna sa kanyang asawa ay tumunog ulit ang kanyang telepono. Ang tumawag ay walang iba kung hindi si Lola Nena, ang kanyang nanay. 5,000? Yung bawat sentimo, yung bawat piso, lahat ng yun ginawa ko para sa kanila. Para kay Lito, sa anak namin, sa bahay, para sa pangarap. Pero bakit parang laging may kulang? Bakit parang may ibang ginagamit sa pinaghihirapan ko? Hello, Nay? Napatawag po kayo. Donna, anak. Hindi ko na ito pahahabain pa ha. Naaawa na kasi ako sa bata at lalo na sa'yo. Ano? Ano yun, Nay? Sabihin mo. May nangyari ba sa anak ko? Si Mia? May sinumbong kasi sa akin si Mia kagabi. May mga bagay kasi na hindi niya masabi sa'yo rito sa Pilipinas. Si Lito, may ibang babae at minsan napapansin ko parang winawaldas niya yung mga padala mo para sa pamilya ninyo para gamitin niya sa sarili niya. Napakawalang hiya. Hindi pwede. Hindi ito pwede. Ang pangarap na dapat para sa kanila, dapat para sa amin. Nung nasweldohan si Donna sa buwan na yun ay hindi na siya nagpadala pa. Ginamit niya ang pera at bumili ng ticket para makauwi sa Pilipinas upang harapin ang kanyang asawa. 2 taon. 2 taon akong nagtitiis sa Hong Kong. Ngayon, uuwi na ako. Sa anak ko, sa bahay namin. Mia! Nakauwi na si Mama! Mama, sobrang na-miss ko po kayo. Anak, nandito na ang mama mo. Nandito na ako para sa'yo. Agad namang napansin ni Donna na hindi man lang siya pinuntahan at binati agad ng kanyang mister. Agad niyang sinugod dito sa kanilang bahay at nakita siya kasama ang kanyang kabit. Donna, nakauwi ka na pala. Kakadating mo, kailan ka pa nakadating? Anong kailan pa? Walang iya ka? Manloloko ka, Lito. Manloloko ka. Alam ko na ang lahat. Pagkatapos ng sinakripisyo ko para sa inyo, yung mga perang pinadala ko sa'yo, ginamit mo para sa ibang babae. Ang pangarap natin, sinayang mo lang sa kadugyutan mo. Hoy, babaeng haggard. Tigilan mo nga siya, porket breadwinner ka, ganyan ka na. Kapal ng mukha mo, breadwinner, ikaw nga wala kang trabaho. Pumatol ka na sa asawa, pumatol ka pa sa asawang walang trabaho. Yung pera ko galing Hong Kong, sa'yo ko ginagamit, walang hiya ka. Hindi, sandali lang. Hindi naman ganun, hindi ganito to, Donna. Hindi ganon, anong sinasabi mo? Tama na yung mga palusot mo, 2 taon ako naghirap doon, iniipon ko yung bawat piso. Tapos ngayon makikita ko yung bunga ng pagtataksil mo. Hindi ko pwedeng hayaan to, anak ko. Mia, yung bahay, yung mga materyales, walang halaga kung walang katotohanan at pagmamahal. Donna, kausapin mo muna ako. Kahit sandali lang, hayaan mo muna akong magsalita. Hindi ko din alam, sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ko nagawa tong mga to. Hindi mo alam. Tinan mo nga yung bubong, Pakiusap hindi lang. pa rin ayos. Butas-butas Wala yung- pa rin. Anong ginawa mo dun sa bubong natin? Ba't nagkabutas yon? Dumating yung bagyo, tapos yung pinadala ng pera Walang hindi bagyo nagkasya. ang ginawa mo. Hindi. Nasaan yung semento? Wala namang semento- bagong kwarto dun sa bahay. Makinig ka muna! Ano? Utang na loob! Lahat ng to ba? ginawa ko para sa atin. Para Anong sa anak ginawa natin. mo? Hindi kailangan ng isa pang nanay nung anak natin. Simula niya yon, umalis ka na sa pamamahay na to. Ayoko na makita yung pagmumukha mo, Lito.
Ang pangarap natin ay wala na. Isasama ko ang anak ko, babangon kami nang wala ka. Sa bawat OFW na nakikinig ngayong gabi, tandaan nyo, ang sakripisyo ay may kabayaran, ngunit higit pa rito, ang katotohanan at pagmamahal sa pamilya ang siyang tunay na pundasyon ng pangarap. Ang kwentong Pangarap na Tahanan ay paalala na kahit sa gitna ng pagtataksil at kasinungalingan, may lakas na bumangon at may pangarap na muling itatayo, hindi lang sa materyales kundi sa puso. Ito po ang 254.3 Nationalian FM. At huwag nating kalimutan, ang tahanan ay kung saan naroroon ang ating puso. Magandang gabi, Pilipinas.